Sinimula ng eksena kay 06 na may kausap sa telepono. Sinabi ni 06 na tiningnan niya ang tungkol sa Shadow Society at ito pala ay isang matagal ng organisasyon ng mga problem fixer. Hindi sila kilala ng publiko pero sapat ang husay nila kaya may mga tao sa politika at negosyo na lihim na kumukuha sa kanila. Doon, ang hindi pagtupad sa trabaho ay parang kasalanan na halos hindi tinatanggap at may kakaiba talaga sa kanila. Ayon din sa sinabi ni Eugene, ang mga nasa panig ni Zhang Yuchen ay gumulo sa mga grupo sa Japan dahil sa kanilang negosyo kaya hula ni 06 na isa sa mga grupong iyon ang maaaring kumuha sa Shadow Society. Sumagot si Eugene at nagpasalamat kay 06 sa pagsisiyasat. Sinabi naman ni 06 na hindi na kailangan magpasalamat sa ganitong bagay. Pero dagdag pa niya, dapat pa ring mag-ingat si Eugene dahil tinanggihan niya ang hiling ni Kuroha. Ibig sabihin itinuturing ni Kuroha na si Eugene ang dahilan kung bakit nabigo ang misyon nila. Lumipat ang eksena kina Kuroha at isa sa kanyang mga tauhan. Sinabi ng tauhan ni Kuroha na dahil nabigo ang misyon, hindi na makakaiwas si Kuroha sa pananagutan. Sumagot si Kuroha na wala na siyang magagawa dahil dumating na rin naman ang mga pulis. Naramdaman ng tauhan ni Kuroha ang pagkakasala at sinabing kahit imposible, dapat pa rin nilang nakuha si Zhang Yuchen para sa misyon at hindi niya alam kung anong pressure ang ibibigay ng mga nakatataas kay Kuroha. Malungkot na sinabi ni Kuroha na kung kumilos sila, baka nga nagtagumpay ang misyon pero mawawala naman silang lahat. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi lang ni Kuroha sa kanyang tauhan na lalabas siya sandali para magpahangin. Lumipat ang eksena sa isang bar habang umiinom si Kuroha at iniisip si Eugene kung sino kaya ang lalaking iyon. Samantalang biglang may isang lalaking umupo sa tabi niya at nag-order ng isang whiskey, straight. Narinig ni Kuroha ang boses at naisip niyang pamilyar ito, parang narinig na niya ito dati. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita na si Chadusik ito. Biglang tumahimik si Chadusik at tumayo para umalis. Pero tinanong siya ni Kuroha kung saan siya pupunta. Medyo nahihiya na sumagot si Chadusik. Subalit sinabi ni Kuroha na huwag matakot at umupo lang ito. Habang biglang napasigaw naman si Chadusik at bumalik sa upuan niya na may nakakahiyang itsura, sabay sabing sino ang natatakot. Pagkatapos ay nanatiling tahimik ulit ang dalawa hanggang sa inabot na ng bartender ang order ni Chadusik. Pero tuloy pa rin ang katahimikan. Subalit biglang nagsalita si Kuroha at sinabing narinig niya na ang dahilan kung bakit nakipaglaban si Chadusik kay Zhang Yuchen kahit retired na siya ay dahil sinaktan ang mga tauhan niya. Nagulat si Chadusik at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Sumagot si Kuroha na may kumakalat daw na chismis sa lugar nila kamakailan. Nagulat ulit si Chadusik, pero makikita natin ang eksena ng chismis na iyon mula sa isang grupo ng mga tao na tumatawa at sinasabing si Boss Cha ay may pagkaromantiko dahil nakipaglaban siya dahil nasugatan ang kanyang nakababatang kapatid. Pero wala pa ring alam si Chadusik at nagtataka pa rin. Sinabi ni Kuroha na mukhang siya lang ang hindi nakakaalam. Napahiya ulit si Chadusik at tuluyang tumahimik. Pero pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita ulit si Kuroha at sinabing hindi niya maiwasang isipin na bagay iyon sa kanya. Nagtatakang tanong ni Chadusik kung bakit parang kilala siya nito sa tono ng pagsasalita nito. Biglang may naalala si Kuroha noong nakaraan at ito ay sa isang maliit na tindahan. May isang lalaking nagsabi sa matandang tindera na ayon sa balita bababa raw ang temperatura kaya dapat nang umuwi ito. Nagalit ang matandang tindera at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi niya nabebenta lahat ng paninda niya. Sinabi ng lalaki na siya na lang ang magtitinda ng natira para makauwi na ito kasama ang kanyang apo. At lumabas sa eksenang iyon na si Chadusik iyon nung bata pa siya. At sinabi niyang kapag naipon ang niebe, madulas at mas delikado. Nagulat ang matandang tindera at ang kanyang apo sa kabaitan ng lalaking iyon. At lumilitaw na ang batang apong babae na iyon ay si Kuroha at bumalik sa kasalukuyan. Habang nakatitig si Kuroha kay Chadusik, bigla siyang tumayo at sinabing sana magkita silang muli. At nang paalis na si Kuroha, napapaisip lamang si Chadusik sa sinabi nitong magkita muli. Samantala nang makarating si Kuroha sa kanilang base, nakita niyang binugbog ang kanyang mga tauhan at biglang may isang lalaking nagsalita. Dumating ka na ba? Tiningnan ni Kuroha kung sino ito at tinawag siyang Ryo at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Ryo na dahil nabigo ang misyon, natural lang ang mga bugbog na ito. Sinabi ni Kuroha na responsibilidad niya iyon. Alam daw ni Ryo iyon, pero kasama rin sila sa kilos ni Kuroha. Dagdag pa niya na sineseryoso ito ng mga nakatataas, hindi lang dahil sa pagkabigo ng misyon kundi dahil sa tingin nila ay umatras si Kuroha na parang nakabahag ang buntot. At biglang nagkaroon ng nakakatakot na mukha si Ryo habang tinanong si Kuroha kung balak niya bang mapahiya ang Shadow Society. Samantalang sumagot naman si Kuroha na naaresto na naman ng iba sina Zhang Yuchen at mga tauhan nito at malapit na silang isuko sa pulis. Pero tumingin ang masama si Ryo kay Kuroha at sinabing dapat pa rin niyang tapusin ang misyon kahit ano pa mangyari. At nang tumahimik si Kuroha, bumalik sa kalmado si Ryo
at sinabing kapag bumalik siya, kailangan niyang managot sa nangyari. Subalit tinanong ni Kuroha kung ano ang balak ni Ryo dahil hindi ito pupunta rito para sa isang maliit na bagay lamang. Ngumiti lang si Ryo at sinabing maaaring nabigo ang misyon pero kailangan pa rin nilang ipakita sa mundo ang mangyayari sa mga humaharang sa Shadow Society. At pagkatapos ay umalis ito. Sinimulan ng eksena kasama si Chadusik at mukhang papunta siya sa isang lugar. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na hintayin niya at kukunin niya ang kotse para kay Chadusik. Pero medyo naiinis si Chadusik at sinabing tigilan na nila iyon at tinanong kung mukha ba siyang bata. Sinagot naman ng tauhan ni Chadusik na dapat niya raw itong asikasuhin hanggang sa makalabas ng ospital si Hyung-sok. Samantalang habang kumukuha ng sigarilyo si Chadusik, may napansin siyang tao sa anino sa tabi at nang tingnan niya, ito ay si Kuroha. Agad na nagtanong si Chadusik kay Kuroha kung bakit siya nandito. Sinabi ni Kuroha na maikli lang ang oras nila kaya diretsahan na niyang sasabihin. Nagtataka si Chadusik habang sinabi ni Kuroha na may isang fixer na nagngangalang Ryo na malapit nang lumapit ito sa kanya at isa ito sa mga pinakamagaling. Ngumiti lang si Chadusik at sinabing marami namang may galit sa kanya kaya hindi lang si Ryo ang naghahabol sa kanya. Pero bigla siyang nagulat dahil itinutok na pala ni Kuroha ang kutsilyo sa kanya. Sinabi ni Kuroha na magpakatino siya, alam niyang magaling si Chadusik, pero ang ulo niya ay kasama ring nakataya. Nang tahimik pa rin si Chadusik, dagdag pa ni Kuroha na huwag magpakampante dahil lang sa iisang tao lang ito, dahil si Ryo ay kayang magpatumba sa 2 dosenang bantay at mapatay ang target niya at nasa pinakamataas na antas siya. Dagdag pa ni Kuroha kay Chadusik na magpakatino siya. At nang dumating na ang kotse ni Chadusik, sinabi rin ni Kuroha na hindi sapat ang isang tao at kung pupunta siya saan man, dapat may kasama siyang hindi bababa sa 10 tauhan. Pero biglang nagbago ang isip ni Kuroha at sinabing, mas mabuting huwag muna siyang lumabas ng kanyang lugar. At nang aalis na si Kuroha, tinanong siya ni Chadusik kung bakit niya ito sinasabi. Gayong ang lalaking hahabol sa kanya ay nasa panig niya. Pero tumahimik lang si Kuroha at may naalala na naman. Noong nakaraan, nang tumulong si Chadusik sa kanyang lola. At dito makikita na nagreklamo ang lola na kung masyadong mabilis kumilos si Chadusik, masasaktan ang likod nito. Samantalang sinabi ni Chadusik na gusto niyang matapos kasi agad ito para makauwi. Subalit galit na sinabi ng lola na kung ganoon, umalis na lang siya. Bakit siya nagmamagaling na parang tumutulong? At dito bumulong na lang si Chadusik na kahit gusto niyang tumulong, nagrereklamo pa rin ang matanda. Samantalang habang nagtatanong si Kuroha sa kanyang lola kung kilala ba nito ang lalaking iyon, sumagot ang lola na isa siyang gangster pero medyo mabait na gangster. Siya raw ang lalaking bumibili ng fish-shaped pastries minsan. At kalaunan ay araw-araw na siyang pumupunta para tingnan kung okay ang lahat at alagaan siya. Dahil sa kanya, tumigil na ang mga tindero sa pagiging teritorial at nawala rin ang mga magugulong kostyumer. At dito ay bumalik na sa kasalukuyan, sumagot si Kuroha sa tanong ni Chadusik. Sinabi niya na si Chadusik ang dahilan kung bakit nabigo ang kanyang misyon at kung mamatay ito ng walang kabuluhan ngayon, mahihirapan din siya. At pagkatapos ay umalis si Kuroha habang natahimik na lang si Chadusik. Samantala, dumating ang tauhan ni Chadusik na may dalang kotse at tinawag siya. At nang lumapit si Chadusik, sinabi niya sa tauhan niya na bumaba. Nagtaka ang tauhan at sinabing siya na ang magdadrive, pero iginiit ni Chadusik na bumaba ito at sinabing kapag sinabi niyang tigil, tigil. At habang nabibigla ang tauhan nito, naalala din ni Chadusik ang sinabi ni Kuroha tungkol kay Ryo na kaya nitong tumapos sa 12 ng bantay at mapatay ang target niya at nasa pinakamataas na antas siya. Samantalang agad na nagsalita ang tauhan ni Chadusik at humingi ng tawad dahil hindi siya sumusunod agad kay Chadusik. Subalit tinapik siya ni Chadusik at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kaya huwag mag-isip ng kakaiba at marami rin naman itong ginagawa. At pagkatapos ay umalis agad si Chadusik habang tahimik na naiwan ang kanyang tauhan. Samantalang lumipat ang eksena nang makarating si Chadusik sa kanyang pupuntahan at may isang taong nagtatago sa madilim na sulok. At ito pala si Ryo na nag-iisip na swerte dahil mag-isa lang si Chadusik na naglalakad, kaya mas madali siyang harapin. Pero may napansin si Ryo at ito ay si Eugene. Napatingin si Ryo kay Eugene at naisip na hindi pala tanga si Chadusik na umalis na mag-isa lamang. May nagpoprotekta pala sa kanya. At habang nakatitig lamang si Eugene sa kanya, biglang inatake ni Ryo si Eugene at sinabing mali yata ang akala ni Chadusik na sapat na ang isang tao. Agad na umiwas si Eugene sa suntok ni Ryo at sinuntok pabalik, pero na-block din ni Ryo ito. At habang nagtititigan sila pagkatapos ng kanilang pag-atake, nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng suntok. Subalit nang na-block ni Eugene ang tuhod ni Ryo at nakasuntok siya sa mukha nito. Sinubukan ulit ni Ryo na atakihin si Eugene, ngunit nakaiwas ulit ito at nakasuntok muli sa tiyan ni Ryo, kaya napaurong ito. At habang nakatitig si Eugene kay Ryo, naisip ni Ryo na hindi pala ordinaryong tao si Eugene.
Kaya kumuha si Rio ng kanyang katana subalit agad ding kumuha ng kutsilyo si Eugene. Nagtakbuhan sila papunta sa isa't isa at nagawa ni Rio na makahiwa kay Eugene. Pero sa jacket lang nito, kaya nagulat si Eugene. Subalit naghanda ulit si Rio at umatake ulit. Pero nablock ulit ni Eugene yon, pero naging sanhi ng pag-urong nito. At makikitang mayabang na sinabi ni Rio kay Eugene na magaling siya sa suntukan. Pero ngayong may hawak na siyang kutsilyo, nasa kanya na ang bentahe ngayon. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.